Kamusta mga ka-TLM? Welcome back sa ating series na Tama Legal Makadiyos, ang katotohanan ng Biblia sa ugaling Pilipino. Ngayon, nasa episode 18 na tayo at isang pamilyar na linya ang ating hihimayin. Ginawa ko naman ang best ko. Lagi nating naririnig yan, di ba? O baka tayo mismo ang nagsasabi. Kapag may project na hindi naging successful, kapag may exam na mababa ang score, o kapag may relasyong hindi nag-workout, ang mabilis nating depensa, well, at least I did my best. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng best natin? At sapat na ba talaga yon? Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagsisikap. Tinuruan tayo na hanggat ibinuhos mo ang lahat, okay na yon. Kahit ano pa ang resulta, ang mahalaga ay yung effort. May katotohanan naman dito, pero minsan nagiging comfort zone natin ang linyang yan. Nagiging dahilan para hindi na natin suriin kung saan tayo nagkamali o kung ano pa ang pwede nating i-improve. Parang sinasabi natin, hanggang dito na lang talaga ang kaya ko at doon na nagtatapos ang lahat. Pero tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa Colossus 3:23, sinasabi, "Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao." Pansinin ninyo ang mga salitang buong puso. Hindi lang basta best effort, kundi isang pagsisikap na may kasamang puso at dedikasyon na ang layunin ay parangalan ng Diyos. Kapag sinabi nating ginawa ko ang best ko, madalas, ang sukatan natin ay yung sarili nating limitasyon. Pero kapag ang mindset natin ay ginagawa ko to para sa Panginoon, nag-iiba ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa sarili nating kakayahan. Nagiging tungkol na ito sa pagbibigay ng pinakamahusay na handog sa Kanya. Dahil dito, hindi tayo basta-basta susuko. Hahanap tayo ng paraan para matuto, para lumago, at para mas pagbutihin pa ang ating ginagawa. Isipin ninyo si David nang kalabanin niya si Goliath. Kung sasabihin niyang, gagawin ko lang ang best ko, gamit ang tirador ko, baka limitado ang tingin niya sa laban. Pero ang pananaw niya ay, lalaban ako sa ngalan ng Panginoon. Dahil doon, hindi lang best effort niya ang dala niya, kundi ang kapangyarihan at pagtitiwala sa Diyos. So, paano natin ito i-apply sa buhay? Una, bago natin sabihing, ginawa ko na ang best ko, tanungin muna natin ang sarili. Ginawa ko ba ito ng buong puso na para sa Panginoon? Ibinigay ko ba ang lahat ng aking lakas, talino, at oras? O baka naman may mga pagkakataon na nagsettle na lang ako sa pwede na? Pangalawa, huwag nating gawing katapusan ang my best. Gawin natin itong starting point. Okay, ito ang best ko ngayon. Paano ko kaya ito mas mapapabuti para sa susunod? This promotes growth and excellence, hindi yung complacency. Kung bumagsak ka sa exam, imbes na sabihing, ginawa ko naman best ko, sabihin mong, ito ang resulta ng best ko ngayon. Sa susunod, mag-aaral ako ng mas maaga at hihingi ng tulong. At pangatlo, tandaan natin na ang best natin kapag isinama natin ng Diyos ay laging may puwang para sa himala. Ang ating kakulangan ay pinupunan niya. Ang ating kahinaan ay nagiging kalakasan sa Kanya. Kaya sa halip na umasa lang sa sariling best, isama natin siya sa bawat pagsisikap. Manalangin tayo bago magsimula ng isang gawain. Humingi ng gabay at karunungan. Ang linyang, ginawa ko naman ang best ko, ay hindi masama. Pero mas magiging makabuluhan ito kung ang besta natin ay nakaugat sa pagnanais na maglingkod at magbigay puri sa Diyos. Dahil ang totoong best ay hindi lang nasusukat sa resulta, kundi sa puso at intensyon sa likod ng bawat gawa. Salamat sa pagsama ninyo sa talakayan natin ngayon mga ka-TLM. Nawa maging inspirasyon ito para sa ating lahat na laging ibigay ang ating God's best, hindi lang ang ating own best. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating episode. Hanggang sa muli.